Ang lalaking aksidenteng naipit sa tunnel ay hindi na makadaan pa nang biglang may narinig siyang mababang ungol mula sa likuran. Nang lumingon siya, isang kawan ng malalaking insekto ang mabilis na papalapit. Hindi mapigilan ng lalaki ang pagrereklamo sa kanyang isip na ang mga karanasan nitong mga nakaraang araw ay talagang parang impyerno. Babalik tayo isang araw bago ang isang malakas na lindol na yumanig sa buong lungsod. Si Mark ay aksidenteng nahulog sa isang malaking butas sa kalsada. Pagkagising niya, inakala pa rin niya na ito ay isang natural na kalamidad lamang. Ngunit hindi niya alam na ang sangkatauhan ay malapit nang humarap sa isang sakuna. Nawasak si Mark na humihingi ng tulong patungo sa bunganga ng hukay. Ngunit kahit paubos na ang kanyang boses, wala pa ring sumasagot. Isang braso niya ang naipit ng bato kaya hindi niya maigalaw. Mukhang kailangan na niyang tumawag para humingi ng tulong, ngunit naka-off ang telepono ng kanyang asawa. Kahit ang telepono ng pulis ay laging busy. Sinubukan ni Mark na huminga ng malalim at pagkatapos ng mahabang panahon ay saka lang siya nakapagpakalma. Nabatid niya na siguradong may nangyayari sa labas, at saka siya nagsimulang magmasid sa paligid. Mayroon sa itaas na bahagi ng ulo ng isang lagusan na patungo sa malayo, hindi ko alam kung paano ito nabuo. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono, handang mag-iwan ng mensahe para sa kanyang asawa, ngunit nakita niya ang helicopter na lumilipad sa ibabaw ng bunganga ng butas. Ang pag-asang nagsisimula pa lamang ni Mark ay agad na naglaho. Mas lumala pa, ang malakas na pagsabog ay nagdulot ng lubhang mapanganib na kalagayan sa loob ng butas. Napagtanto niya na hindi siya maaaring manatili rito ng matagal, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang batong nakadagan sa kanyang braso. Ang espasyo kung saan siya nakagalaw kanina ay napuno na ng malalaking bato. Hindi pa nakakatuwa si Mark dahil may nakatusok pa ring piraso ng salamin sa kanyang tiyan. Huminga siya ng malalim at nag-ipon ng lakas para bunutin ang piraso ng salamin. Hiniram ni Mark ang liwanag ng lighter para tingnan ang likuran. Imposibleng bumalik sa dating daan. Tanging ang paggapang pasulong sa dilim ang magagawa niya. Nang makita niya ang matutulis na bato sa pader, pakiramdam niya ay hindi ito gawa ng tao. Lalo na't may mga natirang tuyong bakas ng dugo sa maraming lugar. May masamang kutob si Mark, ngunit sa kabutihang palad. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang backpack sa loob. Bukod sa ilang bangko na card, mayroon ding night vision camera. Gusto sanang alamin ni Mark ang sitwasyon sa paligid. Ngunit hindi niya inaasahan na may lumitaw na tao sa hindi kalayuan. Dahil bihira siyang makakita ng kapwa niya, sabik siyang lumapit. Patuloy na ipinaliwanag ni Mark na mabuti siyang tao at nag-alok pa siyang tulungan itong atali ang sugat sa paa. Doon lang bahagyang nakarelax ang babae, si Kate ang pangalan niya. Tila ba labis siyang natatakot sa kuwebang ito. Hindi maintindihan ni Mark ang nangyayari kaya sumunod na lang siya. Hindi ko alam kung ano ang kinatatakutan ni Kate. Hindi ba't lindol lang ito na malakas? Tila tumawa si Kate at sinabihan siyang tumingin ng mabuti sa paligid. Ang kuwebang ito ay malinaw na hindi ginawa ng tao. At ang lindol kahapon ay dahil sa buong ilalim ng lungsod ay inukit ng isang nilalang. Naramdaman ni Mark na nagmamalabis si Kate. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap muna ng labasan. Bigla, may narinig na ingay mula sa dilim. Mabilis na pinatay ni Kate ang apoy at nagbigay ng senadoryas kay Mark. Huwag kang mag-ingay. Hindi naman ganoon kaimportante si Mark. Kinuha niya ang nakita niyang camcorder kanina. Ngunit isang mahinang ungol lang ang narinig niya. Wala siyang nakita. Paglingon niya ulit, wala na si Kate, tumakas na. Wala nang magawa si Mark kundi magpatuloy sa paggapang pasulong. Nang makita niyang muli si Kate, gusto niya talagang kausapin siya ng maayos. Biglang may narinig na mahinang ungol mula sa likuran. Si Kate, sa sobrang takot, ay kumari pa ng takbo pasulong. Hindi maintindihan ni Mark kung ano ang nangyayari. Wala siyang nagawa kundi tumakas kasama siya hanggang sa tuluyang mawala ang kakaibang tunog na iyon. Tumigil silang dalawa nang huminto si Mark dahil gusto niyang malaman kung ano iyon. Kaya binuksan niya ang camera. Sa pagkakataong ito, nakita na niya ang isang bagay na papalapit. Kaya't napilitan silang maghinay-hinay at patuloy na umatras. Biglang may isang malakas na tunog na pumutol sa katahimikan. Sabay silang napatigil, palay isang bakal na nahulog mula sa kanilang bag. Natakot silang dalawa kaya hindi na sila naglakas loob na huminga ng malalim, naghintay sila ng matagal. Mukhang hindi na hinahabol ng halimaw na iyon. Huminga siya ng maluwag at umupo sa lupa. Sinabi niya kay Mark na noong nagkaroon ng lindol, nakita niya mismo na hinailan ng halimaw ang kanyang kapatid na babae. Sayang at hindi rin niya alam kung ano iyon.
Hindi na nagbigay ng anumang salita ng pag-aliw si Mark sa pagkakataong ito, malinaw na siya mismo ay natakot. Pagkatapos magpahinga ng sapat, nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad sa kuweba. Ngunit ang daan sa unahan ay lalong sumisikip. Napilitan silang humiga at gumapang, ang masikip na espasyo ay halos nakapagpahirap sa kanilang dalawa na huminga. Dahil sa matinding kagustuhang makauwi, nagngangalit na umusad ang dalawa, biglang nagliwanag ang mukha ni Kate sa labis na kagalakan. Bukod pa rito, may liwanag na nakita sa unahan, tila nahanap na nila ang labasan. Mabilis silang nagtungo roon, ngunit hindi nila inaasahan na ang nagbibigay ng liwanag ay isang flashlight lamang. Ang matinding pagkadismaya ay halos magpabagsak kay Kate sa lugar. Hindi tumigil si Mark sa tabi niya para aliwin siya. Ang labasan ay baka nasa susunod na kanto, hindi ito ang oras para sumuko. Sinubukan ni Kate na kumalma, kinuha ang flashlight at itinutok sa unahan. Hindi kalayuan ay may isang lalaking nakahiga, marahil siya ang may-ari ng flashlight. Nahirapan silang dalawa na gumapang at nakita nilang nakadagan sa ibabang bahagi ng katawan niya ang bato, malamang patay na siya. Matapos nilang halughugin ang bulsa ng lalaki sandali, swerte silang nakahanap ng isang punyal at isang bote ng matapang na alak. Hindi muna ito ininom ni Mama kundi ginamit muna upang linisin ang sugat. Matapos balutan, nilampasan ng dalawa ang bangkay at nagpatuloy sa pag-usad. Biglang gumalaw ang lalaki, "Tulungan niyo ako." Nagulat at natakot ang dalawang tao at mabilis na umatras sa isang sulok. At nakakita sila ng isang kakilakilabot na tanawin. Biglang lumitaw ang halimaw mula sa dilim. Hinayla ang lalaki, at si Mark at Kate ay natigilan sa kanilang kinatatayuan ng matagal. Nang makalayo na ang halimaw, saka sila muling nagpatuloy sa paggalaw. Pagkatapos nilang gumapang ng kaunti, hihinto si Kate para magpahinga sandali. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ng kanyang sugat. Biglang may narinig silang mahinang ingay mula sa likuran. Mabilis na nagbigay senadorya si Mang na huwag siyang magsalita. Pareho silang nag-akala na may humahabol na halimaw, ngunit nang lumingon sila, nakita nilang isang dagalang pala. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, isang matulis na kuko ang tumama sa daga na iyon. Pareho silang napasigaw sa takot. Ginamit nila ang kanilang mga kamay at paa para piliting gumapang pasulong. Ngunit sa kasamaang palad, sa isang iglap, si Mark na nasa likuran ay nahuli ng halimaw. Gusto niyang mabilis na magpaputok si Kate, ngunit si Kate ay natakot at nanatiling nakaupo lang doon, walang ginagawa. Nang wala ng anumang galaw, saka lang siya nagtipon ng lahat ng kanyang tapang para kunin ang flashlight na nahulog ni Mark, ngunit biglang nagsimulang manginig ang tunnel. Biglang may narinig si Kate na ingay mula sa likuran, halos lumabas na ang puso niya sa dibdib. Buti na lang at hindi halimaw ang sumulpot kundi si Mark. Kakaligtas lang niya sa kamatayan, hawak pa rin niya ng mahigpit ang punyal. Malinaw na ang punyal na ito ang nagligtas sa buhay niya. Masaya rin si Kate, sa ganitong kadilim na kapaligiran. Ang pagkakaroon ng kasama ay talagang nagbibigay ng kapanatagan. Kumuha siya ng bote ng tubig mula sa bag at inabot kay Mark. Napansin niyang hindi na gaanong marami ang malinis na tubig sa loob. Si Kate ay naghanda para sumalok pa ng tubig mula sa basag na tubo. Ngunit napansin niyang kulay pula ang tubig dito. Mabigat ang kulay at mayroon pang matapang na amoy. Hindi nila sinubukang uminom kahit isang patak man lang ng ganitong tubig. Nag-impake ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ngunit mabilis nilang natuklasan ang isang desperadong sitwasyon. Ang daan sa unahan ay hinaranggan ng tumpok ng mga bato. Ang pagbalik ngayon ay may malaking posibilidad na makasalubong nila ang mga halimaw. Nawalan ng pag-iisip si Kate. Sa instinct, sinipa niya ang mga gumuhong bato. Nakakita ng mga batong tila gumagalaw. Sumisibol ang pag-asa sa kanilang mga puso. Nagsimula silang magtulungan sa pagtulak sa tumpok ng lupa at bato. Nang mailabas nila ang pinakamalaking bato, nagmadali silang sumilip sa butas. Biglang lumawak ang espasyo sa kanilang harapan. Ito ay parang isang balon na gawa ng tao. Ngunit sa kasamaang palad, ang ibabaw ay natatakpan ng maraming bangkay ng tao. Hindi nila napansin at itinaas nila ang kanilang tingin. Ang liwanag ay tumatama ng diretso pababa, kung wala sanang bakal na harang sa pagitan. Maaari sana silang umakyat sa ibabaw. Binuhat ni Mark si Kate at sinubukang buksan ito. Ngunit matagal na silang nag-aalangan at hindi pa rin gumagalaw. Ayaw nilang palampasin ang pagkakataong ito. Habang naghahanda silang maghanap ng angkop na kasangkapan, biglang may malakas na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa itaas. Agad silang napatingala, may mga sundalong kumpletong armado. Ang lumitaw sa kanilang harapan, tuwang-tuwa ang dalawang tao.
Patuloy silang sumisigaw humihingi ng tulong, agad namang nagpahayag ang mga sundalo sa itaas. Nahahanap sila ng kasangkapan para buksan ang mga bakal. Halos maiyak sa tuwa ang dalawa, ngunit sa susunod na sandali, may narinig na namang putok ng baril sa itaas, isang halimaw ang palm unit sa sundalo. Mabait sa isang kisap mata, wala silang oras para malungkot. Nang makita nilang malapit nang bumaba ang halimaw, nagmadali silang pumasok sa makitid na butas ng imburnal. Sayang, pagdating sa dulo, pareho silang natigilan. Dahil wala nang daan sa unahan, sa halip ay isang lawa ng dumi. Hindi na ito inalintana ni Mark, tumalon siya diretso sa lawa. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakakita siya ng nakatagong butas ng labasan. Hindi na sila nagdalawang isip, huminga sila ng malalim, lumangoy sa tubig, mabuti na lang at hindi mahaba ang lagusan. 2 tao ang lumangoy ng isang hininga patungo sa isa pang labasan. Ngunit lumalala ang kulay ng mukha ni Kate. Ang sugat sa kanyang hita kasama ang patuloy na pagpapahirap, ay labis na nagpabawas sa kanyang lakas. Si Mark sa tabi niya ay nagbigay ng sigla at nagbigay ng senadorya sa kanya na magpatuloy. Pagkatapos ng ilang hakbang, nakita nila ang liwanag sa harapan. Hindi napigilan ang kanilang kagalakan at mabilis silang lumiko sa isang kanto. Sa wakas ay nakita nila ang labasan, nakaramdam din ng ginhawa si Mark. Sa wakas ay makakauwi na siya at makakasama muli ang kanyang asawa. Biglang niyanig na naman ang tunnel, at nang hamo pa ang pagyanig, nakita ni Kate na may gumagapang na halimaw mula sa butas. Sobrang natakot silang dalawa kaya hindi sila makahinga ng malalim. Ang nakakagulat, walang mata ang halimaw na ito, hindi niya talaga sila nakita. Nakahinga ng maluwag si Kate matapos makaligtas, at nag-aalalang tinitigan niya ang kuweba kung saan pumasok ang halimaw. Hindi niya alam kung gaano ito kalalim dahil magaspang ang mga pader ng kuweba. Parang doon ang kanilang pugad. Maingat silang gumapang palayo doon. Sa pagkakataong ito, isang hakbang na lang ang layo nila sa labasan. Hinikayat ni Mark si Kate mula sa likuran na magmadali, ngunit hindi niya inaasahan na nanatili lang ito sa kinatatayuan, at hindi gumagalaw sa loob ng mahabang panahon, sa kanya napagtanto ng may kalungkutan na patay na si Kate. Nakatitig si Mark sa mga nakabukas na mata ni Kate sa loob ng mahabang panahon. Ngunit mabilis siyang nakapansin ng isang praktikal na problema. Ang espasyo sa tunnel na ito ay napakakitid, at ang katawan ni Kate ay nakaharang sa unahan. Hindi siya makadaan o makadaan sa gilid. Mas malala pa, may naririnig siyang ingay na nagmumula sa loob ng tunnel. May ang pakiramdam na parang may mga halimaw na lalabas. Kinuha ni Mark ang baril mula kay Kate at naghanda para sa huling laban ng buhay at kamatayan laban sa mga halimaw. Nayanig muli ang tunnel sa gitna ng kaguluhan, binuhusan niya ng matapang na alak ang bangkay ni Kate, sa pag-aakalang gagamitin niya ang apoy para magbukas ng daan. Gayunpaman, lahat ay katang-isip lamang ni Mark sa apoy. Sa masikip na espasyong ito, marahil ay masusunog din siya. Desperadong humiga si Mark sa sahig at kinuha ang kanyang telepono upang panoorin ang video ng kanyang pamilya. Ito marahil ang pinakamalaking pagsisisi niya bago mamatay. Ngunit habang mahinahong naghihintay si Mark sa kamatayan, biglang nakatanggap ng mensahe ang telepono sa tabi niya. Mabilis niya itong kinuha para tingnan, at ang nasa mensahe ay ang boses ng kanyang asawa. Nalaman niyang inatake rin pala ng mga halimaw ang kanyang asawa. Kasalukuyan siyang nagtatago sa basement at gusto niyang bumalik agad si Mark sa tabi niya. Agad na nagliyab ang matinding pagnanais na mabuhay. Nakaisip si Mark ng paraan para makatakas. Nagset siya ng timer alarm sa telepono at ipinasok ito sa katawan niya. Habang umatras si Kate patungo sa pinakamalayong bangin, tumunog ang alarm ng telepono, at ang halimaw sa tunnel ay talagang umakyat. Lahat ay ayon sa hula ni Mark, ginamit ng halimaw ang matatalim nitong kuko para hilahin ang bangkay ni Kate. Ang daan sa unahan ay tuluyan ng nabuksan. Nagmadaling gumapang si Mark patungo sa labasan, ngunit hindi niya inaasahan na nang dumaan siya sa pugad ng halimaw. Halos mahulog siya sa loob, na nagresulta sa ingay na muling nakaakit sa halimaw. Ang dalawang binti ni Mark ay nabalutan, at hindi niya magamit ang kanyang katawan sa sandaling iyon. Sa kritikal na sandali, kinuha niya ang bote ng alak at ibinuhos ang lahat sa halimaw. Agad na nagliyab ang apoy, ang halimaw ay sumigaw sa sakit at umatras sa kanyang lungga. Nagmadali itong lumabas sa lagusan sa pinakamabilis na paraan. Akala niya nakatakas na siya sa panganib ngunit hindi niya inaasahan na ang buong lungsod ay nasakop na ng mga halimaw. Dito na nagtatapos ang kwento. Ito ang kabuuan ng pelikulang story. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits muli.